Alam niyo po, walang makakapigil po sa atin sa ating pong pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Amen po ba? Kahit ang init po na yan. Alam niyo po mga kapatid, naalala ko lang po, oo nga po pala no, yung mga, sabihin natin sinaunang tao, wala naman po silang electric fan po nun, tama? Wala naman po silang aircon. Baka yung iba po nagpapaypay lang din po, di ba? So parang bumalik lang po tayo sa dati. Tama po ba? At nawa po, kahit mainit ngayon, ay yung buong atensyon po natin ay nasa pag-aaral po ng banal na kasulatan ng ating Panginoon. Inaaniyahan ko po ang bawat isa na kung kayo po ay may mga dalang Biblia, kung kayo po ay may mga Biblia sa inyong mga cellphone, ay buksan po natin yan. Sa Efeso chapter 4, 4-6 na binasa po ng ating kapatid na si Sister Jaira. Ano po ba ang iglesia? What exactly is the church? Sagutin niyo po ako, ano po ang church? Sa tingin niyo po, ano ang church? Simbahan? People? Tayo po, di ba? Sabi po dito, the church is actually the body of believers in Jesus Christ. Alam niyo po, during sa time ni Pablo, nakaranas po siya ng marami pong mga pagsubok dahil pasaway po yung mga miyembro sa loob ng iglesia. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Hindi po yung pasaway ha, hindi po yung pasaway. Hindi po yung pasaway. Sabi dito, Paul faced a lot of challenges inside the church. A lot of it is because of this unity. Kawalan ng unity. Kawalan po ng pagkakaisa. A lot of it is because of lack of peace that we also see today. He had seen divisions, fight, false teachers, wolves, some from within and some from without. Alam niyo po, minsan, yung kapwa po natin, kamananampalataya, yan pa yung nagiging kaaway po natin. Tama po? Yan pa yung nagiging sanhi ng sakit o na-hurt yung feeling natin dahil sa mga taong kapatid po natin sa pananampalataya. At hindi po natin maiiwasan yan. Tama po ba? Minsan na po tayo nagkaroon ng disagreement sa loob ng church. Di po natin maiwasan yan dahil parang pamilya po tayo. Sa isang pamilya po ba, lagi po ba yung bati-bati? Sa mga ano dito, mga pamilya po, lagi po ba yung maayos? Minsan po, nakakapagtaasan po kayo ng boses. Tama po ba? Huwag niyo pong tignan yung asawa niyo. Minsan po, di ba, may tinatawag po tayong silent treatment. Hindi mo kakausapin. Talaga naman, hindi lang isang oras mong hindi kakausapin. Ilan po, mga nanay? Ilang araw? Matagal po no, bago kausapin. Sa mga tatay po, ilang araw po kayo hindi kinausap? Ay! Ang dami po nagre-react. Sabi po dito, how can a church, paano daw ang isang iglesia na puno ng iba't ibang pag-uugali, na puno ng iba't ibang personality, attitude, kinagisnan, status, environment, paano yan magkakaroon ng unity sa loob ng church? Magkakaiba ng pinanggalingan niya, magkakaiba ng background yan. Tama po? Sabi po dito, how can people who are jealous, mainggitin, tama po selfish, liars, and rude can work together in building up the body of Christ. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1:17, John 17, verse 20 to 21. Sige po, buksan nyo po dahil wala po tayong presentation ngayon. Balik po tayo sa basic. Kailangan po dala natin yung ating mga Bible. John 17, 20 to 21. Babasahin ko po. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin, dahil sa kanilang payag. Ama, maging isa nawa silang lahat, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. In John 17, makikita po natin yung prayer ni Jesus, specifically sa kanyang mga disciples. Yung 12 disciples po. Pero, after po na ipag-pray niya, pinag-pray niya rin po yung mga future na mananalig sa kanya, which is tayo po. Na magkaroon tayo ng
unity. Sabihin nyo nga po, unity. Yan po, na magkaroon tayo ng unity. At ito po ay tinugunan ng Panginoon sa Efeso chapter 4, 4 to 6. At ang title po ng pag-uusapan po natin ngayon is Unity of God's People. Ang pagkakaisa ng mga anak ng Diyos. Dito po sa ating pag-aaralan, in Ephesians chapter 4, 4 to 6, makikita po natin dito, tignan nyo po dyan, sige, punta po kayo sa Efeso. Makikita nyo po dyan, yung tinatawag po ng mga scholar na 7 ones. Yung 7 isa o pag-iisa. Basahin po natin muli. Ano pong sabi dito? May iisang katawan. Ang pagkakaisa po ay defined by these 7 truths. Ito pong 7 katotohanan na ito, yung susi para po tayo ay magkaroon ng pagkakaisa. Hindi po yan yung, hindi po ang pagkakaisa ay dapat pare-parehas tayo ng ugali, o kaya pare-parehas po tayo ng ginagawa, pare-parehas po tayo ng kung ano man po yung gagawin. Hindi po. Ang pagkakaisa po ay defined by these 7 truths. The number 7, alam nyo po, sa mga nakakalam po dito, ano pong ibig sabihin ng number 7 sa Bible? Number 7, ano po? Sino pong makakapagsabi sa akin? Divine number, perfect number. Tama po yun, represent divine number. It represent perfectness or completion, holiness, and a full representation of the Lord. Kaya nga po, alam nyo po yung t-shirt ng, Victory. Alam nyo yung Team Jesus. That's May 7 po yun, di ba? It represents the full representation of the Lord. Kaya nga po dito, ang tawag po dyan, 7 ones sa English. And the question that we need to understand or answer is, are we willing to do as Paul says and be diligent to preserve the unity of the Spirit? Willing po ba tayo magpasakop sa katuruan po ngayon sa umaga pong ito? Tignan po natin yung 7. Pero ngayon po, 4 lang po muna. Kasi iiklian po natin, dahil medyo ano po tayo ngayon, yung 3 po, next week na po natin yung pag-aaralan. Yung una po, tignan po natin, ano po yung unang 1? Iisang, ano po? Iisang katawan, 1 body. Pagka tinanong ko po kayo, sasagot po kayo. Yan, para may interaction po tayo. Iisang, yan po, iisang katawan, 1 body. Ito pong picture, ito pong 1 body, it is a picture ng parang tao po. Diba? Na tayo po ay may katawan. The picture of a body is one of Paul's favorite ways to describe the church. It is the same in the church. All parts make up Christ's church, and all parts are necessary if the church is going to function right. Alam niyo po, hindi naman po natin kinikriticize yung ating mga kamay na dapat ito na lang yung paa natin. Tama po? Na dapat yung mata natin, yun na lang yung ilong natin. May sarili-sarili po siyang function. May sarili-sarili po siyang responsibility. Sabi po dito, it has a unique function. Alam niyo po mga kapatid, sabi po dito, rather than criticize other people or other churches for not being like us, we should look at them as different members of our one body. Alam niyo po, minsan lagi natin naririnig sa church, bakit ganyan si ano? Diba? Pag ganyan na po kagad yung ano natin, yung tono, bakit ganyan si, alam mo si sister ganyan, late na naman. Pag ganyan po, hindi po tayo nakakatulong sa unity ng church. Amen po ba? Pag ang lagi nakikita po natin, yung mali ng iba, yung lagi po natin nakikita, yung kasiraan ng iba, hindi po natin nakikita yung, sabi nga ni Jesus, yung trosong nakabara sa sarili po nating mga mata. Tama po? Sabi po yan sa Matthew. Alam niyo po, ang isang katawan, hindi niya tinitignan kung ano yung hindi kayang gawin ng ibang parte ng katawan. Kundi kung ano yung magagawa niya para mapabuti pa yung katawan. Hindi natin pwedeng
gamitin, kunyari kung tayo po ay may buong katawan, hindi naman po natin gamitin, di naman po natin pwedeng gamitin pang-amoy ang ating mga mata. Tama po ba? Nakakaamoy po ba ang mata? Hindi po, di ba? Ano po nakakaamoy? Ilong, tama po? Kaya hindi po natin pwedeng husgahan yung ay yung mata nang wala siya. Tama po? Ganon din po sa ating mga kapatid, hindi po natin siya pwedeng husgahan sa bagay na wala siya. Baka kasi doon sa mga bagay na meron siya, ay wala po tayo nun. Kaya hindi po maganda na tayo po ay manghusga. And if we belong to the body, then we know kung sino ang ulo ng iglesia. Sino po ang ulo ng iglesia? Sino po? Ang Panginoong Hesus. Ang ating pong kamay, ang ating pong mga paa, ang lahat po ng ating katawan, sumusunod po yan base sa dinidikta po ng ano? Ng puso? Hindi po. Ng utak. Ng ulo. At kung ang ulo po natin ay ang ating Panginoong Hesus, natural po na dapat tayo ay sumunod sa Kanya. Ito po. Natural sa isang Kristiyano na sinasabing siya ay parte ng katawan ng ating Panginoong Hesus ang sumunod sa Kanya. Tama po ba? Kaya pagka sinasabi ng isang tao na Kristiyano siya, pero hindi nakikita po yung pagsunod sa Kanya, magtaka na po tayo doon. Baka sa una pa lang, hindi na po siya talaga kasama sa katawan ng ating Panginoong Hesus. Sabi po dito, if we belong to the body, then it is natural to obey Him. It is natural to be under His control and will. One body means that there is one group of saved people who belong to Jesus, and those people are those who are walking worthy of their calling. Yung mga nasa iisang katawan po, sabihin nyo nga po, one body. One body. Yung mga nasa iisang katawan daw po, natural po yung lalakad sa kung ano yung panawagan niya. Natural po yung lalakad. Mamaya po makikita po natin yung one hope of our calling. Pero dito sabi po, natural na lumalakad. Those who belong to Jesus were purchased by Jesus and listen to Jesus as our body. We cannot separate ourselves from other Christians. Wala pong Lone Ranger po dito. Wala po yung solo flight na Kristiyano. Tignan niyo po yung katabi niyo, hindi po dapat mag-isa yan. Wala pong solo flight na Kristiyano na hindi na ako magsisimba. Kasi tumanggap naman ako sa Panginoon eh. It is between me and God. Hindi po ganun ang tinayo po ng ating Panginoon. Ano pong sinabi ni Jesus kay Peter? Upon this rock, I will build my church. So yung church po, sabi po natin kanina, it is God's people or people of God. The assembly of people of God. Kaya po, mga kapatid, hindi po natin pwedeng sabihin na hindi natin kailangan yung kapwa po nating Kristiyano. Kasi kailangan po natin yan. Subukan nyo pong wag mag-church. Hindi ko po nire-recommend Kumbaga, in theory lang. Subukan nyo wag mag-church ng 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 1 month, 2 months. Balik kayo sa church. Para kayong bagong ano po, no? Tama po ba? Para kayong bagong salta eh, no? Bagong, kala mo, new believer. Tama po? Sa mga nakaranas po, baka natatandaan nyo, parang binabati ka ulit, welcome ulit. Parang first time ulit yung feeling mo. Kasi ganun po yung feeling kapag hindi ka connected sa kapwa mo mananampalataya. Pero pag connected ka, mainit ka eh. Di ba po? Subukan nyo pong tanggalin kung sa nakapagluto na po ba kayo sa mga nagbabagang uling po. Diba? Pag nag-iihaw po tayo, tama? Pag outing, nag-iihaw ka. Subukin nyo po na yung isang baga po doon sa mga nagliliyab na uling, tanggalin po yon at ilagay sa isang lalagyan na siya lang mag-isa. Ano po mangyayari doon? Mamatay po, di ba? Kaya hindi po natin pwedeng tanggalin yung sarili po natin doon sa iglesia. Ano po mangyayari po sa atin? Mamamatay, manlalamig. Hindi po literal na mamamatay ha. Kumbaga tayo po ay mamamatay yung ating pong spiritual desire sa ating Panginoon. Manlalamig ka.
mas lalo kang mapapalayo sa Panginoon. Kaya mahalaga po yung Bible study. Tama po? Sa mga may Bible study po dyan, mahalaga po yung Bible study. Mahalaga po yung pag-attend sa church, sa mga fellowship po natin. Huwag po nating isasawalang bahala po iyon. Once we understand this teaching, then all our efforts to help care for others make a lot of sense. Kapag alam mong isa kayong pamilya, isa kayong iglesia, lahat ng gagawin mo, maintindihan mo. Hindi siya burden sa'yo. Hindi siya parang binibilang mo kung ano yung ginagawa mo. Kasi alam mong ginagawa mo para sa Panginoon at para sa kapatid mo. Diba? Sa pamilya po ba, meron po ba dito na yung tatay, binibilang niya yung binibigay niya sa kanyang anak? Meron po ba? O pagdating ng baka meron po, di ba? Pero sa iba. O pagdating ng 18 years old mo, naka 1 million na ako sa iyo, ha? Pag nagtrabaho ka, ibalik mo sa akin. Di po yung natural, di ba? Kapag ikaw yung tatay, binibigay mo lang. Tama? It is both a responsibility and a privilege. Kaya dapat ganun din po sa atin, nagbibigay po tayo sa loob ng iglesia. Pangalawa po, di ba? Una po, iisang katawan, one body. Ano po yung pangalawa? Tignan po natin sa chapter 4. Ano po? Iisang espiritu or one spirit. Sabi po dito, we know that there's a lot of spirit. Tama po ba? Marami pong klase ng espiritu. Ano po yung dalawang klase ng espiritu? Yung Holy Spirit, ano po yung kontra sa kanya? Yung, ano pong spirit yun? Evil spirits. Spirits po, take note marami po sila. Evil spirits. And as the people of God, we are being led by one Spirit. At yun po ang Espiritu ng Diyos. Hindi po natin pwedeng sabihin, alam niyo po yung ibang pananampalataya, ibang denomination, ang sabi po nila, umaalis daw ang banal na Espiritu. Ito po sabi po nila, umaalis daw ang banal na Espiritu na kapag gumawa ka ng kasalanan, yung banal na Espiritu, oops! Gamitin ko lang pong illustration si Brother Mark, pero hindi po siya yun. Ngayon po si Brother Mark nagkasala. For the sake of illustration po. Parang yung banal na Espiritu, ay oops, nagkasala si Brother Mark. Alis muna ako, punta muna ako kay Sister Divine. Hindi po ganun. Ang banal na Espiritu po ay nasa atin pong lahat. Siya po, ang sabi po, nananahan. Ginawa niya pong tirahan yung ating pong mga puso, yung ating pong buong pagkatao. Ang sabi po dyan, indwelling of the Spirit. Paano po yung pastor kapag nagkakasala ka? Nalulungkot po yan ng banal na Espiritu. Nag-grieve din po yan ng banal na Espiritu. Kaya imagine niyo, sa dami po ng kasalanan na ginawa natin, baka humagulgulo ang banal na Espiritu, di ba? Nalungkot na po ang banal na Espiritu dahil sa mga pinagagawa po natin. Amen po ba? Tamang-tama po ba? Kaya po, sabi po dito, yung iba, ang akala po nila umaalis ang banal na Espiritu, pero hindi. Siya po ay nananahan sa atin. Siya po ay nasa sa atin hanggang sa muling pagbalik ng ating Panginoong Hesus. Siya po yung ibinigay po sa atin ng ating Panginoong Hesus. The Holy Spirit within each of us strives to get us all to live in unity with each other. Kaya kapag nagkakaroon po ng disunity, alam mo nang na hindi yung banal na Espiritu yung nag-work, kundi yung sarili po nating spirit. Kapag may disunity sa loob ng church. Alam nyo po, imagine niyo po sa loob ng bahay, sa mga kabataan po dito, si nanay may inuutos. O, gawin mo to, magugas ka ng plato. Sabi naman ni tatay, huwag kang magugas ng plato, umiga ka lang anak. Ano pong mangyayari? Magugulan po yung bata, di ba? Magkakaroon po ng kaguluhan sa loob ng bahay. Kasi yung sabi ni nanay, magugas, sabi ni tatay, huwag ka na magugas anak, diyan ka lang sa higa ka lang. Sino po isusundin ng bata? Sa tingin niyo po? Ay, sabi ng mga nanay, yun nanay, syempre. Sabi ng mga nanay, syempre yun nanay. Pero magugulan po yung bata, tama? Imagine niyo po, kung parehas nag-work sa atin yung evil spirit at yung Holy Spirit,
Sa tingin niyo po, ang gulo po nun. Kung hindi po natin alam, hindi po natin ma-distinguish kung sino yung Holy Spirit at kung sino yung evil spirit. Even Satan can disguise himself as the angel of light. Kaya kapag hindi mo alam yung boses ng banal na Espiritu, hindi mo alam yung banal na kasulatan ng Panginoon, maliligaw ka po talaga. Kaya dapat alam po natin. The Spirit that revealed the mystery of God to the apostles and the prophets are the same Spirit that helps us to understand and have the insight on what they wrote. Alam niyo po, imagine niyo po, yung same Spirit na tumulong kila Pablo para masulat to, yung same Spirit na tumulong kay Peter sa mga apostol, sa mga disciples, is the same Spirit that is within us. Imagine niyo po yun. Pareho-pareho po tayong may Espiritu na galing sa Panginoon. Ang problema lang po natin, hindi po natin alam kung paano po natin papalakasin at gagamitin yung Espiritu po na yun. Amen po? Kasi hindi po natin alam kung paano. Kaya po, dapat po natin maintindihan that we have one Spirit. At ano po yung ebidensya na nag-work yung Spirit sa atin? Tatingin niyo po. Ano yung ebidensya na nag-work ang banal na Espiritu sa buhay natin? Yung mga binagong buhay. Transformed life. Pangatlo po mga kapatid, dalawa na lang. Matatapos na po tayo. Pangatlo po, ano po yung pangatlo? May isang pag-asa or one hope. Sabihin nyo nga po, one hope. One hope. So ano po yung una? One body. Pangalawa po, one spirit. Pangatlo po ay one hope. One hope of our calling. We have only one hope, that is in Christ. Jesus is the way, the truth, and the life. Ano po ulit? John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. Hindi po natin ibinibigay o inalalagak yung pag-asa po natin sa pastor. Take note po marami po na mga miyembro o mga tao, inilagak po nila yung pag-asa nila sa mga pastor na nasa harapan, natumba yung pastor, natumba rin po sila. Nadapa yung pastor, nadapa rin po sila. Nagkamali yung pastor, nagkamali din po sila. Bakit po? Nakatingin po sila sa pastor. Nakatingin po sila, nakalagak po yung faith po nila sa pastor, yung pag-asa po nila sa pastor. We don't put or place our hope in any other person but Jesus Christ. And what is this hope? Ano po ba yung pag-asa? What is this hope? Sabi po dito, most of us think of hope as a sort of wishful thinking. Parang sana. Yung pag-asa po sa atin ay parang sana. Sana mangyari. Yung mga ganyan po, wishful thinking. We tend to think of it as an uncertainty. Di ba pag sinabi niyo pong, I hope magkaroon ako ng bahay. Parang in translation sa Tagalog, sana mangyari. Pero hindi ka tiyak na mangyari. Tama po? Ganun po yung ating pag-iisip when it comes to hope. Ito po, tingnan niyo po May mga different level daw yung hope, yung pag-asa, yung katiyakan ng pag-asa po natin. Yung first example po dito, sabi po ng iba, sana manalo ako sa loto. Ano pong iniisip niya? Umaasa po siyang manalo sa loto. Sa tingin niyo po, mataas po ba yung chance na manalo siya sa loto? Mataas po ba o hindi? Hindi, di ba? Sabi naman po dito, sana manalo yung favorite team ko sa basketball. Kunyari, ako po, fan ako ng Golden State Warriors. Talo sila. Anyway, sana manalo yung team ko. Pero sa dami ng mga teams, kung 30 man po yung teams, maliit po yung pag-asa na manalo po yun. Tama po ba? Sino po dito umaasa na sana bukas sumikat yung araw? Malaki po yung pag-asa o hindi? Malaki. Tama po ba? Malaki. So, ibig sabihin daw po niyan, may iba't ibang level ng certainty pagdating sa pag-asa. Ano po yung factor kung bakit nag-iiba-iba yung certainty or degree or level ng pag-asa po natin?
Hindi dahil sa atin, kundi doon sa ating object. The object of our hope. Kapag umaasa ka manalo ka sa loto, malabo, di ba? Kumbaga, mathematically speaking, malabo, parang suntok nga po sa buwan. Sabi naman po ng iba na tumataya sa loto, ano ka ba? Tumataya ako dyan kasi parang nag-iipon ka lang dyan. Tapos i-claim mo lang kung kailan manalo ka. Parang nag-iipon ka lang. Mga mindset po ng mga nagloloto. O kaya naman po, pagka yung kunyari po, sa mga po dito, fan ng Gilas Pilipinas, di ba? Umaasa po tayo na manalo sila, pero ang mga kalaban, Amerika, France, Spain, Serbia, iba't ibang mga bansa. So, maliit yung tsansa po na manalo. So, yung object of hope mo, which is kunyari po, yung loto o yung Gilas Pilipinas, maliit yung tsansa nila. Pero kunyari, ikaw umaasa ka na bukas, ay sisikat ang araw. Sisikat po ba ang araw bukas? Sumisikat nga po ngayon, ang init pa di ba? Sisikat po ang araw bukas. Maliban na lang kung sumabog yung araw o huminto yung pag-ikot ng mundo. Tama po? So, maliit po yung tsansa na yon. Mas malaki yung tsansa na ang araw ay sumikat. Ano pong ibig kong sabihin, mga kapatid? Ano po yung factor na nag-change? Yung object ng hope mo. At kung yung object of your hope is Jesus, 100% nakatitiyak ka na tunay at totoo yung pag-asa mo. Amen? Kaya pag umasa ka sa Panginoon, hindi yan parang, Lord, sana gawin mo. Hindi po ganun. Pag nagpe-pray po tayo sa Panginoon, hindi po parang, Lord, gagawin mo ba? Doon pa lang po, hindi ka natiyak sa kapangyarihan ng Panginoon Tama po ba? Kaya pag nagpe-pray po tayo, umaasa po tayo na gagawin ng Panginoon. Hindi po yung nagpe-pray ka pa lang, baka hindi gawin ni Lord Hindi po ganun. Nag-pray pa tayo, di ba? Umasa pa tayo kung ganun din naman po pala. Di ba? Our one hope is to be in continued fellowship with the Lord forever. Alam niyo po, we are defined by our calling, the hope of our calling, that we are heaven-bound. We are heaven-bound, mga kapatid. And lastly, lastly na po Ayan na. Umayos na ng tindig. Lastly, we have one Lord, or one God, one Lord. Mga kapatid, ano po ulit yung una? One body, one spirit, one God, or one Lord po tayo. Sige, one Lord. Para po tayong One Lord, yung tatlo po, next week na po natin pag-uusapan. One Lord, and this concept is simple. Ang Lord po, sa Greek, kurios, o ang ibig sabihin po, master. Ang master ng buhay po natin. Ang master po ng buhay po natin, hindi po yung asawa po natin. Sa mga anak, hindi po yung magulang natin. Though kailangan nating sundin, dahil ayun yung family, yung disenyo ng family, but the master, the Lord of our lives is, sino po? Jesus, and Jesus alone. Jesus is in charge. Jesus is the body. Tatanungin ko po kayo, when you do what you want, are you saying that Jesus is Lord? Kung ang ginagawa mo ay yung sarili mong kagustuhan, masasabi po ba natin that Jesus is your Lord? Pakilakasan nga po. Hindi po, di ba? Kasi sarili po natin kagustuhan yan. So, as we reflect, mga kapatid, ask yourself, when you're doing what you're doing, para ba kay Lord yung ginagawa mo? Ngayong umaga po, sa pag-attend po natin, nag-announce po kahapon, Sister Ana, wala pong kuryente, sa tent po tayo, baka mainit, tas mahirap pong dumaan dyan. Lahat po ng ginagawa po natin ngayon, are we doing it for the Lord? Amen po? Pinagpapawisan ka, medyo pinagpapawisan po yung ating mga kiligili, di ba? Yung ating po mga katawan. Lahat po yan ginagawa po natin sa Panginoon because we want to worship Him. We want to study His Word. Tayo nga po ngayon ay fraction lang po yung nararanasan na init. Paano pa po yung mga
nasunugan po natin kapatid po dyan sa labas. Araw-araw po ganito po yung sitwasyon po nila. Kaya mamaya po ipapanalangin din po natin sila na sila po ay bigyan ng tulong din po ng ating Panginoon, ng church at ng ating pong government. Alam niyo po mga kapatid, siguro all of us will fail if there's a scale o timbangan. Kung ipapakita yung statistics po na ginawa natin to para kay Lord. Kung tayo po kung magbibigay po si Lord ng timbangan at ilalagay po natin yung mga ginawa natin para kay Lord at yung mga ginawa natin para sa ating mga sarili, baka sobrang bigat po nung masira po yung scale, masira yung timbangan dahil mas malaki yung ginawa natin para sa ating mga sarili. Sinasabi po natin mga Kristiyano po tayo, pero ang asal po natin ay parang selfish para sa ating mga sarili. Hindi naman po siguro maganda yon. When we say one Lord, si Jesus lang. Unity does not come by ignoring our differences with other Christians. Unity is found when everyone submits to the one Lord and Savior, Jesus Christ. Are we faithful to Jesus? We have no other commitments that call us to lessen our allegiance to Him. We love Him with all our heart, soul, mind, and strength. And for our conclusion, mga kapatid, let us be reminded with these lyrics from, alam niyo po yung song na If We Are the Body. Sino po nakakalam ng song na If We Are the Body ng Casting Crowns? Wala po ba? Ako lang. Alam niyo po, sabi ng kanta po, If We Are the Body. Babasahin ko na lang po sa inyo, hindi ko nakakantahin. But if we are the body, why aren't His arms reaching? Why aren't His hands healing? Why aren't His words teaching? And if we are the body, why aren't His feet going? Why is His love not showing them there is a way? Kung tayo po yung katawan ng Panginoon, bakit po hindi gumagalaw ang ating mga kamay sa pag-abot sa ibang tao? Bakit po ang ating mga paa ay hindi lumalakad para po mas marami pa pong maabot ng salita ng Panginoon? Bakit po hindi natin na ipapakita yung pag-ibig if we are the body of Christ? Bakit hindi po natin pinapakita yung way? Totoo po bang tayo po ay katawan ng ating Panginoon? Let this be a reminder to us that we are a one body, that we have a one spirit, that we have one hope, and we have one Lord, and that is Jesus Christ. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, sa umaga pong ito, bagamat po sa amin pong mga naranasan, Lord God, we know that we are a one body. Sa lahat po ng mga pagtitiis, Panginoon, sa lahat po ng mga pagdurusa, kapigatian, paghihirap, nawa po ay maalala po namin that we are a one body that is committed to worship and praise your name, Panginoon. Nihiling po namin, Lord God, that as one body of Christ, having one Spirit, Lord God, and having this one hope of our calling and one Lord, Panginoon, inihiling po namin na mag-manifest, Lord God, sa aming mga buhay, na gamitin niyo po kami bilang iyong mga kamay, gamitin niyo po kami bilang iyong katawan, upang mas mapalalim pa po ang aming pananampalataya sa iyo. Magampanan po namin yung aming responsibility, Lord God, yung aming function, at higit sa lahat, Panginoon, ay maabot po namin yung mga taong hindi pa po nakakakilala sa iyo. Hinihiling po namin, Lord God, that unite us with your Spirit, unite us with your love, Panginoon. Nang sa ganon, in every challenges, persecution, situations na amin pong pagdaraanan, we are a one body na lalakad, Panginoon, patungo lamang po sa iyo, Panginoon. Hinihiling po namin, Lord God, that you continue to strengthen us and to uphold us, Panginoon. Ito po ang aming samodalangin. In Jesus' name, Amen.